Magandang araw! So today we are going to Aroroy. Kung alam nyo yung daan na yan, taga Aroroy kayo. Dadaan na lang kami sa Aroroy kasi may bibilhin kami ulam for dinner. Sa beach kasi kami naka-stay ngayon kaya need naming magluto. So ito yung market. And pupunta kami sa fish market. Nantatanga-tanga nga naman kaming dalawa kasi hindi namin pala na-record yung pagbili namin ng fish. Anyway, move forward na tayo. So, dito na kami ngayon sa Escalona Beach. Yung napakamahal na mangga. Tawag namin dyan ay paho. Before, nabibili namin to ng 3 pesos each. Pero ngayon tong dalawa ay for 25 pesos. Of course, kamatis na tig 5 pesos. At hindi mawala ang Magic Sarap. Sarap from Magic. Tapos of course, yung favorite na gulay ng asawa ko, ang talbos ng kamote. Kasi for him, napakasarap daw niyan. Tapos rich in iron pa. Sabi niya nga, hawakan ko daw. Tapos pakita ko sa camera. Nice outfit! Tapos, ito na yung nabili naming fish. Iwan ko kung anong fish to. Tulingan ata. Osmani from our tindahan. Free lang yan kasi galing yan kay mama. Mama ang nagluto niya. Tapos, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Numpisahan ko na ngang himayin yung talbos ng kamote. Prealisin lang natin yung dahon tsaka yung mga soft na branches ng talbos. Tapos, ito yung view sa Escalona. Nasa second floor pala kami ng store nila. Ito na naman tayo sa napaka-sharp na kutsilyo from Europe. Struggle is real again. Sabi nga ng asawa ko, at daw ng kutsilyo sa Europe ay mapurol. Naniniwala ba kayo guys? Pero gets ko naman siya kasi one time, nung shinarpen namin yung kutsilyo na to, accidentally nasugatan siya sa finger. Kaya nadala na siya. Sabi niya nga for security purposes daw to. And ito naman yung friend namin. Friend ng asawa ko. Kasi hindi naman ako masyado mahilig sa cat. And finally, natapos rin ang paghihirap. Ito na nga, kitang-kita naman kung gaano ako nahirapan sa paghati-hati niyan. So, before nating lutuin yung ating isda, of course, magluto muna tayo ng kanin, ng bigas. Siyempre, antayin natin kumulo. And nahihirapan din pala kami dito sa electric cooker na to kasi grabe namang uminit. Pero eto na nga, natapos na din ang aming kanin at sinunod na din ang pagprito ng isda kasi yan ang favorite ng aking fried fish, tapos sinabaw. Pero yung kinakain niya lang sa sinabaw, yung gulay and yung sabaw. We have here a toothpaste. You see, it helps to level inside oil. Very good tool to do this. Sabi ko nga siya na yung magluto ng sabaw. Pero tinanong ko muna siya kung alam niya ba kung paano magluto. Sabi niya ilagay lang daw lahat-lahat ng isda with gulay. Tapos spices, pakuluan. Lahat-lahat ang sabay-sabay. And yan, proud siya. Kasi nalagay niya ng tama yung mga spices. Pero tinuruan ko siya kasi mali nga yung way niya ng pagsabaw. Imagine, ilagay mo lahat o sabay-sabay mong pakuluan. Ano nga, tingnan ko kung paano niya ilagay yung gulay. Tapos tingnan nyo guys, nilagay niya talaga isa-isa. Like what the? Ay nako, hindi pa talaga dapat to nag-asawa. Joke lang. So, kaya tinulungan ko na siya. Sabi ko, ganyan dapat. Lagay ng gulay, ilagay mo na lahat. Tapos, nagreklamo pa nga siya. At tawang-tawa kasi hindi na daw kasya. Huwag na daw naming ilagay lahat. Kasi tingnan mo naman. Biglang naging sardinas yung sinabaw na isda. Pero syempre sabi ng mama ko, okay lang daw yan. Kasi nga, mag-shrink naman yan. Diba? Kaya dinagdag na din namin yung last na gulay. And takpan mo lang, tapos mag-wait hanggang kumulo. Tapos, charan. O diba? Sabi, hindi kaya. Ito na nga, kakain na kami. So, this is our dinner. Soup. And inilaw. Diba perfect ang ulog? Looks very yummy. Okay, let's start. Yummy. We have 2 friends. Hi friends. Oh. Thank you. Kaya biglang may naging friend siya dito eh. Kasi ganyan siya kabait sa mga aso at pusa lang. Thank you for watching.